tayo po at hingin natin ang presensya ng ating buhay na Panginoon. Mag-self-knit po tayo, di ba? Praise God. Tayo po manalangin. Ama namin makapangyarihan sa lahat, Lord God, muli. Maraming salamat po, Ama, sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin, na muli mo kami pinagbuklod, Lord God, sa buhay na ito. Lord, salamat po, Ama, sa buhay na pinahiram mo sa amin, na patuloy mo po kaming ginigising sa umaga. At muli kami nandirito, maghahanda sa aming mga puso't isipan, makinig sa iyong banal na salita na ihahin ng aming kapatid na si Pastora Cesar, Lord God. Lord, nawagabayan mo rin po siya, Lord God, at pagkaloob mo rin po sa kanya, yung banal na Holy Spirit na siyang gamitin mo, Lord God. Gawin mo po siya, Lord God, na yung mouthpiece ng banal na salita na ihahatid sa amin, Lord God. Salamat din po, Lord God, sa umagang ito dahil binigyan mo po kami ng pagkakataon na muli makapakinig at Lord, ipagkaloob mo rin po sa amin ang internet connection ng bawat isa, Lord God. Nawa makapakinig kami ng maayos, Lord God, sa iyong salita na ihahatid sa kapatid ngayon, Lord God, sa Pastora. Lord, salamat po, Ama, sa umagang ito na muli mo kami binigyan ng mabuting pangatawan at mabuting kalusugan ng bawat isa, Lord God. Lord, salamat po, Ama, sa mga buhay namin, mga kapatid namin nandirito. Patuloy mo po kami pakaingatan, Lord God, at buksan mo po ang puso't isipan ng bawat isa, Lord God, na unawaan ang iyong salita na aming pakinggan sa umagang ito, Lord God. Salamat din po, Ama, sa buhay ni Pastora Cesar na patuloy na siyang ginamit, Lord God, sa iyong salita. Lord, tulungan mo po rin kami, Lord God, sa aming pakikinig na nawa magbukas ang aming mga puso't isipan na unawain. Lord, bago po kami muli, dadako sa ibang set sa gawain nito, Lord God. Kami po nagpakumbabang naghihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, isip, salita at sa gawain, Lord God. Nakikita mo nito hindi ng karamihan, Lord, at maliit mo nito malaki, Lord God. Tapos alam po namin na hindi kami naging perfecto sa iyong harapan, kaya, Lord God, patawarin mo po kami, Ama, sa aming mga pagkukulang. Tulungan mo po kami, Ama, maging karapat-dapat na yung mga anak na tagapagsunod sa iyo, Lord God. Lord, salamat din po, Ama, sa mga kapatid namin nandirito na sa iyong pagdala, Lord, hindi ito aksidente, bagkus kayo po, Ama, nagdala sa. Sabi mo nga po, Lord God, hindi kami ang pumili sa iyo, bagkus kayo po, Ama, ang pumili sa amin. Kaya salamat po, Ama, dahil pinili mo kami bilang iyong mga anak at pagpaglingkod sa iyo, Lord God. Lord, sa mga kapatid din po namin, Ama, na hindi pa nakarating, nawa ang mga alala na lang gawain na ito at sila din po may makarating at makapakinig sa iyong banal na salita, Lord God. Lord, nawa sa aming pagsishare sa live na ito, Lord God, buksan mo rin po ang kanilang mga puso't isipan na maalala ang gawain na ito, Lord God. Lord, salamat po, Ama, sa pagkakataon na ito na pinagkaloob mo sa amin. Lahat na ito ang mabinabalik namin sa iyo. Papurit at salamat sa pangalan ng Panginoon Jesus na pagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, thank you, Ate Mel. At welcome po sa bawat isa sa ating gawain sa hapong ito. So, napakabuti po ng Panginoon. Bago po tayo mag-start ng Word of God, malinaw po ba yung boses ko? Diyan po sa inyo. Paki-comment na lang po kung clear para makapag-start na po tayo. Amen. Okay. So, muli po isang pinagpalang umaga sa atin pong mga kababayan na nasa ibang bansa. Isang pinagpalang hapon para naman po sa mga nanonood kapwa ko na nasa Pilipinas sa hapong ito. So, masaya po ako dahil muli po tayong nakabalik sa ating gawain ngayon. At naniniwala po ako na it is God's will na tayo po muli ay makapagtipon-tipon sa umagang ito upang muli po tayong ma-remind patungkol po sa kalooban ng Panginoon sa ating buhay. So, hindi po mahirap makita na ang Diyos po ay talagang napakabuti at dakila. At ang isang pruweba po nito ay ang buhay po natin sa araw-araw. If we are going to count our blessings, dapat ay magsimula po tayo doon sa buhay
na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon sa araw-araw sapagkat ang buhay po ay hindi nabibili ng anumang salapi dito po sa mundong ito, kundi ito po'y bunga lamang ng awa at habag ng ating Panginoon. So, ang atin pong gawain sa hapong ito ay may title na Chance for Change. Pagkakataon at oportunidad para makapagbago. Okay. So, kung titingnan po natin, lalo na sa Pilipinas at sa mga lugar na kinabibilangan natin ngayon, ay hindi pa rin po talaga nakaka-move on or nakaka-recover sa tinatawag po nating pandemic na dala po ng COVID-19. At kung titingnan nga po natin dito pa lang sa Pilipinas, hindi lang po COVID-19 ang kinakaharap ng ating mga kababayan, kundi ang sunod-sunod na pananalasa ng iba't ibang bagyo, kung saan, kung kailan patapos naman na ang taon, saka naman dumating itong mga kalamidad na ito. Pero may dalawang bagay po tayong dapat maunawaan sa pagdating po ng ganitong mga bagay. It greatly depends on our capacity and ability to discern the message of the Lord sa likod po ng mga pangyayaring ito. Bagamat ito po ay masakit, ito po ay mahirap tanggapin at mahirap maunawaan, ito po ay malinaw na mauunawaan ng mga babae at lalaki na nasa Panginoon na lagi pong sumusubaybay sa kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. At hindi po natin pwedeng malaman ang mga bagay ni ito kung makikinig po tayo doon sa mga tao na hindi man lang nagsasaliksik ng banal na kasulatan. So of course, we need to always go back to the Bible dahil yan po ang basic instruction para malaman po natin kung ang isang bagay ba ay pinapahintulot ng Diyos o kung ang isang bagay ba ay pagpalo ng Diyos, kung ang isang bagay ba ay blessing ng Diyos o kung ang isang bagay ba ay ginagamit ng kaaway para tayo ay malayo sa Panginoon. Lagi po nating inuulit-ulit na huwag po tayong magkamali na manampalataya nang hindi natin ginagamit ang Biblia. Huwag po nating ipagwalang bahala ang kahalagahan ng salita ng Panginoon dahil lahat po ng instructions ng Diyos ay dumadaan po sa kanyang salita. Kung tayo po'y naguguluhan, nalilito, nagtataka tayo, ang dami-daming grupo, ang dami-daming relihiyon, ang dami-daming interpretation ng Bible, kailangan po nating maunawaan na talaga namang nakalagay din sa Bible na yung mga totoong naghahanap ay makakasumpong ng katotohanan mula sa salita ng Panginoon. Meron namang mga naghahanap ng salita ng Panginoon pero kung ang kanilang intention ay hindi pure, hindi po magpapakilala ang Diyos sa kanila. Because God is always looking at our hearts. Alam po ng Panginoon ang motibo ng ating puso. Kaya nga po lagi nating sinasabi na hanggat may pagkakataon, kailangan nagpapalinis tayo ng ating puso sa Diyos at dadalisayin tayo ng Panginoon upang yung ating mga mata na dati nakapikit o kung nakadilat man ang ating mga mata, hindi natin makita ang katotohanan dahil ang kasalanan po ay bumubulag. So kapag nilinis na po tayo ng Diyos, makikita natin yung kagandahan ng buhay at ng plano ng Panginoon sa atin at ang kanyang mga plano ay higit na maganda kaysa atin pong mga plano. So kagaya nga po ng binanggit natin kanina, marami pong mga kalamidad na nangyarit naganap sa ating paligid kahit dito pa lang po sa Pilipinas. We can look at it doon sa mga taong pinipili nilang maging negatibo. Ang iba po ay sinisisi at kini-question po nila ang Panginoon kung bakit po ito nangyayari. Ang iba naman, sinisisi nila si year 2020. Kaya nga sinasabi ng iba, di ba? Year 2020, please be good to me. So, gusto ko lang pong i-clarify sa umagang ito, wala pong kinalaman si year 2020 sa mga nangyayarit nagaganap sa ating paligid. Kundi itong mga mabibigat na bagay na ating nararanasan, ito po ay nakatakda na sa Bible. Ito po ay nakasulat na sa Biblia at kinakailangan po nating maunawaan na dapat alam natin saan natin dapat iposisyon ang ating mga sarili sa panahon kung saan ang mga propesiya ay unti-unti nang nangyayari at nagaganap sa ating paligid. Okay? Now,
Sa pagpasok actually ng pandemic, makikita po natin at nakita po talaga ng lahat ng tao, mahirap pala pag ang kalaban mo hindi mo nakikita. Kasi kahit maganda ka, makinis ka, matalino ka, mayaman ka, magaling ka mag-English, marami humahanga sa'yo, artista ka, o ano man ang katayuan mo sa mundong ito, pag ang kalaban mo hindi mo nakikita, walang kasiguraduhan. So, gusto ko lang din pong ipaalala sa lahat na actually matagal naman na talaga tayong may kalaban na hindi natin nakikita. Si Satanas, matagal na natin siyang hindi nakikita. Siya po yung dyablo, siya po yung masamang espiritu, matagal na po tayong nakikibaka sa mga kaaway po nating hindi po natin nakikita. So ano po ang dapat nating gawin? Mas dapat po nating maunawaan na ang fulfillment ng mga prophecy sa Bible ay nagpapatotoo at nagpapatunay lang na talagang lahat ng nakasulat sa Biblia ay mangyayari at magaganap. Actually, lagi nating naririnig, 'di ba? Lalo na yung mga matatanda na sinasabi nila na matagal ko naman ang narinig na babalik na ang Panginoon, hanggang ngayon di pa naman bumalik. So, basahin ko po in the book of 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. So, yung pangako po ng Diyos na siya po ay babalik, yung atin pong Panginoong Hesus, na siya po ay dadating, na siya po ay babalik, sinasabi po ng iba, lagi naman naming naririnig yan. Maliit pa ako, narinig ko na yan. Hanggang tumanda na lang ako, nagkaanak na lang ako, nagkaapo na lang ako. Hindi pa naman bumabalik ang Panginoon. Well, we cannot take it against the Lord kasi wala namang nakalagay sa Bible kung kailan ito mangyayari at magaganap. Hindi naman sinabi sa Bible na exactly year 2000 ay dadating ang Panginoon. Kaya nga ang sinasabi sa atin, palaging maging handa. Kaya kung may mga tao at sinasabi nila sila'y naglilingkod sa Panginoon at nagbibigay po sila ng mga specific dates na sinasabi nila kung kailan daw dadating ang Panginoon at may sagot sila kung kailan, magbibigay sila ng mga specific dates, ay wag po tayong maniwala doon. Dahil sa Bible po, from Genesis to Revelation, wala po tayong mababasa na exact date kung kailan po dadating ang Panginoong Hesus. Kaya nga kinakailangan po ang ating paghahanda ay gawin po natin araw-araw. So hindi rin po pwedeng sabihin ng sino man na hindi totoo ang sinabi ng Bible na dadating si Jesus dahil hindi po nagpapabaya ang Diyos, kundi nagbibigay po siya ng pagkakataon na ang mga tao po, kung maaari lang ang lahat ng tao ay makapagsisi ng kasalanan dahil ayaw po ng Diyos na tayo po'y mamatay ng nasa kasalanan dahil sigurado po tayo po'y huhusgahan sa pamamagitan po ng kadagat-dagatang apoy sa impyerno. Yan po ang tinatawag po nating second death. At ayaw po ng Diyos na may nilalang na hindi po makasama ng Panginoon sa langit. Kaya nga ang lahat po ay binibigyan ng pagkakataon upang magsisi, upang magbago, upang makita natin ang ating sarili kung paano po tayo nakikita ng Diyos. At gusto ko pong iparating sa atin, hindi po tinotolerate ng Panginoon ang kasalanan, kundi hinahabaan niya po ang kanyang pasensya upang mabigyan po ng pagkakataon ang bawat isa na makapagsisi po ng ating kasalanan. Now, ito pong pandemic na to na atin pong nararanasan o na atin pong pinagdadaanan, pwede po natin tong gamitin in a positive way. Kasi nagsimula po yung pandemic, nung nagsimula po yung COVID, napakarami pong tao ang biglang nakaalala sa Diyos. Napakarami pong tao na dati makamundo, hindi nagpipray, hindi makaalalang magsimba. Napakarami pong tao dati na nagmamalaki, walang panahon sa Diyos, bigla po nilang naalala ang Panginoon.
Kung makikita po natin sa mga platform ng social media, kahit po yung mga artista, ang bukang bibig po nila ay ang Diyos. Bakit? Nakita po nila na kapag ang kalaban pala talaga natin ay hindi natin nakikita, wala pong maitutulong sa atin gaano man kadami ang ating pera. Okay. Now, bago pa po dumating si COVID-19, ay matagal na pong nakasulat sa Bible na talagang ang ating kalaban ay mga espiritu o mga persa na hindi po natin nakikita. So, ang sabi po ng Ephesians 6:12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, mga makapangyarihan, mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan, mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kapag sinabi po natin ang atin pong kalaban ay espiritu, of course, hindi po natin ito nakikita, hindi po natin ito naririnig, hindi po natin ito nahahawakan, hindi po natin ito naaamoy, pero ito po'y may kapangyarihan na sirain at wasakin po ang ating buhay. So, as a confirmation, in John chapter 10, verse 10, bago pa po dumating ang COVID, matagal na po nating kaaway yung persa na hindi po natin nakikita. Dumating ang magnanakaw para magnakaw, pumatay at manira. Yan po ang trabaho ni Satanas sa buhay ng lahat ng tao. Hindi ka po exempted doon. Ako rin po ay hindi exempted. As long as may taong nag-e-exist, ang motibo po talaga ng Satanas o ng ating kaaway ay tayo po'y sirain, tayo po'y wasakin, and eventually, na tayo po ay sumuko sa buhay na ito at makuha niya po ang ating kaluluwa. So, ano pong ibig sabihin nito? Ang Diyos po ay hindi po natin nakikita. Okay? So, dapat alam po natin yan. Dapat sigurado po tayo dyan na ang Diyos po ay hindi nahahawakan. Ang Diyos po ay hindi naririnig. Audible voice. Hindi po natin maririnig yung bawat boses na galing sa Panginoon. Tingnan po natin in Matthew chapter 6 verse 6. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara ang iyong pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. So malinaw na malinaw po ang Bible po ay nagsasabi na tayo po'y nananalangin sa isang Diyos na hindi po natin nakikita. Okay? Ang Diyos po na tinutukoy sa Bible, siya po'y hindi imahe, siya po'y hindi rebulto, siya po'y hindi larawan, siya po'y hindi picture, siya po'y hindi bato. Ang sabi po sa Bible, kapag tayo daw po ay nananalangin, tayo ay nananalangin sa Ama or sa Diyos na hindi nakikita. Okay, dapat maunawaan po natin na kung meron pong relihiyon na nagtuturo na ang Diyos daw po ay nahahawakan, nabubuhat, nahahalikan, napupunasan, nalilipat-lipat from one place to another, or ang Diyos daw po ay nalalagay sa loob ng pitaka, yung kanyang imahe, yung kanyang larawan, kailangan po nating maunawaan na magmadali po tayong umalis mula sa relihiyon na yan, sapagkat ang relihiyon na yan ay hindi po nagtuturo ng katotohanan. Malinaw po na sinasabi sa Bible, ang Diyos po ay hindi nakikita. Okay? So, ang Diyos po ay hindi natin nakikita. Si Satanas po ay hindi rin natin nakikita. Ang ibig sabihin, ang labanan na nangyayari at nagaganap is spiritual against spiritual. Okay? Kailangan po nating maunawaan kahit may samurai ka dyan, kahit may baril ka dyan, kahit may pintik ka dyan, kahit may CCTV ka dyan, kahit may security guard ka dyan, kahit ikaw pang pinakamayamang tao sa buong mundo, once inatake ka ng masamang espiritu, ang anumang material na bagay na meron ka ay hindi mo magagamit kailanman para talunin ang masamang espiritu. Only the Spirit of God can defeat the spirit of the enemy. Wala po tayong anumang material na bagay na pagmamay-ari
na magagamit po natin ngayon o sa susunod na mga panahon na masasabi po natin pwede po nating gamitin para ito pong mga bagay na ito ay matalo natin. Amen. So, ang ibig sabihin po, itong mga bagay na pinagdadaanan natin, halimbawa may depression, suicidal ka, malungkot ka, nai-stress ka sa buhay mo, marami kang pera, nakuha mo na lahat ng gusto mo, nabili mo na lahat ng gusto mo, pero hindi ka pa rin masaya, parang ang dami-dami mo pa rin problema. Ang ibig sabihin po nito, meron ka pong dapat ayusin sa sarili mo na hindi po kayang bilhin o ayusin ng mga material na bagay. We are fighting against the spirit of the enemy at ang Diyos lang po ang makakaayos ng mga bagay nito. Kaya nga po ang isang tao kapag hindi po siya nagbigay ng panahon sa Panginoon, mahihirapan po siyang makita ang totoong kahulugan ng kakontentuhan sa kanyang buhay. Because obviously, ang buhay po natin sa araw-araw ay galing po sa Panginoon. Siya po ang may-ari ng ating buhay. Siya po supposedly ang dapat na nagkokontrol ng ating buhay. Siya po dapat ang nagtutuwid ng hakbang o ng landas na atin pong dinadaanan. Siya po supposedly ang masusunod sa kung ano po ang dapat na mangyari at maganap sa ating buhay kasi nakikita po ng Diyos na espiritu yung mga ginagawa ng dyablo na espiritu din. We have two spirits. The spirit of the Lord and the spirit of the devil. Now, kahit meron po tayong mata, it is very impossible for us to see the works of the enemy. Kahit meron po tayong mata o naka-eyeglasses pa tayo, nakasalamin pa tayo, malinaw pa ang ating mata, it is very impossible for us to see the devil. At ang malinaw na nakakakita dito ay walang iba kundi ang Panginoon. That is why kailangan po nating lumapit sa Diyos araw at gabi upang mapanatili po na secured ang ating buhay, protektado, at nahahawakan po ng Panginoon ang buhay po ng bawat isa. Halimbawa, tayo po ay magbibiyahe. Pupunta tayo sa isang lugar. Okay, yung mga ibang tao, sila po ay bumibiyahe, lalo na yung mga naaaksidente, nakakamit ng trahedya sa daan, hindi naman sila umalis ng bahay na nag-isip na, hindi na ako makakarating sa paroroonan ko. Of course, everyone expects na kapag tayo po'y nagbiyahe, makakarating tayo doon sa lugar na gusto nating puntahan. Wala naman sigurong nagbiyahe nang nangangarap na sana maaksidente ako sa unahan. Everyone wants safety. Ang lahat po'y gusto na tayo po'y protektado. Ang lahat po'y nangangarap na tayo po'y makarating ng safe and sound and secure doon po sa lugar na dapat nating puntahan. So, ang sinasabi po natin dito, sa lahat po ng ating ginagawa, the assurance of our protection relies in the hands of God. Kaya nga po kapag tayo po ay gusto po natin na ang buhay po natin ay maisaayos, malayo po tayo sa kapahamakan, malayo po tayo sa mga gawa ng kaaway, malayo po tayo sa gawa ng dyablo, we must always call on the name of the Lord. Kasi pag tinawag mo ang pusa, lalapit ang pusa. Pag tinawag mo ang aso, lalapit ang aso. So, hindi po natin pwedeng i-expect na titira ang Diyos sa ating tahanan kapag hindi po natin siya tinatawag. Lalo na marami pong tao nagmumura, mamalikas, konting problema lang na na-encounter, nagagalit ka agad, umiinit ka agad ang ulo, kung anong-anong salita ka agad ang lumalabas sa bibig niya. Instead na i-stress po natin ang ating sarili, lalo na kung tayo po'y dumadaan sa mga matitinding pagsubok, mabibigat na pagsubok ng ating buhay, the best thing that we need to do is be aware na ang Diyos po ay lagi handang tumulong sa atin. Yes, nandyan ang kaaway, palagi po siyang nanggugulo, pero ang Diyos po ay handang sumaklolo sa atin kung tayo po ay tumatawag sa kanyang pangalan. Now, sa panahon po na tayo po ay
nako-confront ng mga problema na mabibigat. Halimbawa, inaway ka ng katrabaho mo, nakatanggap ka na hindi magandang balita galing sa Pilipinas, o inaway ka ng kapitbahay mo, o may mga nangyaring masama na unexpected, ayaw mo sana pero nandyan na, nangyari na. Bago po tayo mag-react, bago po tayo kumilos, bago po tayo sumagot, bago po tayo mag-post sa Facebook, bago po tayo gumante, bago po tayo gumawa ng anumang bagay, the best thing that we need to do is to inhale, exhale, mag-pause po tayo, mag-relax po tayo, kumalma po tayo, kasi sa panahon na tayo po'y nagagalit, nagpapalpitate po ng hindi normal yung ating puso. Kaya nga po yung iba naha-high blood, naha-heart attack, kasi hindi na po normal yung heartbeat ng kanilang puso. Siguro yung mga ugat nagputukan na kasi sobrang emotional na. Okay? Lahat po ng bagay na dadaan po sa mahinahon na usapan, lalo na po pagdating sa mga problema na sa tingin natin we cannot control anymore. What we need to do is to inhale, exhale, pikit po natin yung mata natin, and huwag po tayo mag-isip na bantay lang ka, lagot ka sa akin, makakapaghiganti rin ako sa'yo. Bago po tayo makonsume ng mga bagay na yon, bago po tayo ma-distract or ma-poison ng mga bagay na yon, ng mga sitwasyon na yon, hindi po masama na ibigay po natin yung ilang seconds ng buhay natin para makapag-isip ng maayos. As we inhale, as we exhale, isipin po kaagad natin ang Panginoon, Lord, humaharap po ako sa isang pagsubok ngayon. Ito may maliit na pagsubok, ito may malaking pagsubok, ito may bago sa'yo, feeling mo hindi mo kaya. Hindi po masamang umiyak, iiyak mo yan. Hindi po masamang humagulgul ka. Pero dapat tama po yung kalagayan ng ating puso na habang tayo po'y umiiyak po tayo sa Diyos, hindi po sa maling tao. Kasi kapag sa tao tayo umiyak, di naman tayo assured na maiintindihan tayo ng tao eh. Of course, okay lang na magsumbong ka sa kaibigan mo, kapatid mo. Okay lang na magsumbong ka sa kakilala mo, sa best friend mo, sa mga kapatiran mo, sa paglilingkod, sa mga kapatiran mo, sa Panginoon. But the safest thing to do in the first place is to acknowledge that there is God, to acknowledge that God loves you, to acknowledge that God can help you, to acknowledge that God can lift you up, to acknowledge na kilala ka ng Diyos, alam niyang pinagdadaanan mo, may mga pagkakataon na hindi na kayang ibungad ng bibig natin yung nararamdaman ng puso natin, bigla ka nalang iiyak, luluha, sunod-sunod na tutulo yung mga luha mo. You cannot find the exact words to express the pain that you are feeling. Well, good news is, alam po ng Diyos ang pinagdadaanan natin. Kilala po tayo ng Panginoon. At isang manifestation po na ang tao ay may totoong pananampalataya, ay marunong po siyang mag-acknowledge sa kanyang sarili na may Diyos na nakakakita ng lahat po ng mga pangyayari at nagaganap. Isang basehan o batayan na tayo po'y may pananampalataya, hindi kaagad tayo gumagawa ng anumang hakbang malibang tayo muna po ay makapanalangin. Isang manifestation na tayo po'y naniniwala na totoong may Diyos, ay hindi po tayo humahanap ng kakampi para pagtulungan natin yung ating kaaway. Isang manifestation na tayo po'y may pananampalataya sa Panginoon ay nananatili po tayong kalmado sa kabila po ng unos, bagyo at napakaraming pagsubok na dumadaan sa ating buhay. Kasi nga sabi ng Panginoon, be still and know that I am God. Sabi po ng Diyos, tayo daw po'y tumahimik lang, tayo'y kumalma, stay put, huwag kang gumalaw, huwag kang kumilos. Lalo na kung ang mga bagay na yan ay hindi ka sigurado, ang bato kapag naibato na yan. Kapag nabukol na yung kapwa mo, pwede kang mag-sorry, pero ang bukol nandoon na. So isang manifestation po na ang Panginoon ay talagang namumuhay or ang Panginoon ay talagang nasa ating puso, makikita po yan hindi lang sa panahon ng malalakas na boses ng pagsamba, hindi lang sa panahon ng madalian at mabilisan nating pagsagot pag tinatanong tayo ng mga Bible verses,
Ang pinakamaganda po talagang manifestation na ang Diyos po ay sumasama sa atin ay sa panahon po ng mga ligligan, sa panahon po ng mga persecution, sa panahon po ng mga testings and trials, sa panahon po na tayo po ay may pinagdadaanan, may mga sitwasyon na dumadating sa ating buhay na we cannot control anymore. At kapag tayo po ay may pananampalataya sa Panginoon, tayo po, sa halip na gumawa ng hakbang, we choose to pause. We choose to think of God. Mas pinipili na lang nating manahimik, mas pinipili na lang nating huwag sumagot, mas pinipili na lang nating huwag maghigante, mas pinipili na lang natin ipikit yung ating mga mata, magpatugtog ng Christian song, dahil bilang tao, ang temptation talaga ay sumabog tayo sa ating emosyon, lalo na pag mga may nangyayari at nagaganap na hindi na natin kontrolado, hindi natin inaasahan. The first tendency talaga na magkasala tayo is the temptation to talk back, the temptation to retaliate, the temptation na para maghiganti. But that is the carnal man. That is the natural man. Ang sinasabi po ng Panginoon sa atin, may tendency na ang buhay natin ay madali tayong mahulog sa kasalanan. Pero kapag tayo po ay unti-unti nang lumalalim sa ating pananampalataya, nadidisplay po yan sa panahon na tayo po ay may pinagdadaanan. So, we think of God, nagsusumbong tayo sa Panginoon, Lord, I am in so much pain right now. Lord, parang kinukutsilo yung puso ko sa sakit. Panginoon, ako po'y tinraidor. Lord, gilibak ko. Ako po'y pinagkaisahan. Panginoon, ito po yung kalagayan ng puso ko ngayon. Pwede kang umiyak. It doesn't mean na Kristiyano ka, hindi ka na talaga iiyak. Kasi yung puso po natin patuloy at paulit-ulit na babasagin yan eh. Hanggang sa dumating tayo sa punto na hindi na tayo magtitiwala sa sarili natin, kundi ilagak natin yung ating buong pagtitiwala sa Panginoon. Okay? Sometimes, nalalagay tayo sa isang lugar o sitwasyon na tayo napupunta sa pinakamadilim na kalagayan para maunawaan natin na ang Diyos lang ang tanging source ng liwanag sa atin pong buhay. Kasi kapag nandyan pa lahat ng resources natin, kapag nandyan pa lahat ng pinagkakatiwalaan natin, di tayo makakaalala sa Panginoon. Pero kapag nawala na lahat ng inaasahan natin, it's in that time na maaalala natin, Lord, di ko na po kaya. Panginoon, parang sasabog na po ako. Lord, di ko na po maunawaan, tumingin ako sa kaliwa, tumingin ako sa kanan, tumingin ako sa harap, sa likod. I really feel so hopeless. So that's the time na tayo na po mismo ang lalapit sa Panginoon. Now, lahat po ng tao may pinagdadaanan sa buhay. Naglilingkod ka o hindi ka naglilingkod, lahat po tayo ay nag-undergo ng mga purification ng ating buhay. Hindi po masama na meron po mga trials na dumadating sa atin kasi ini-strengthen po tayo nun. Ginagawa tayong matapang, ginagawa tayong matibay, ginagawa tayong unshakable, ginagawa tayong immovable. Now, ang tanong, bakit may mga tao na parang napakamatagumpay ng kanilang buhay when we talk about the spiritual and emotional side of being an individual? Bakit may mga tao na parang kahit mabigat na yung mga pinagdadaanan nila, kahit parang ang hirap-hirap na ng mga pinagdadaanan nila, parang easy-easy lang. Parang nakaka-smile pa rin sila, nakaka-motivate pa rin sila sa ibang tao, nakaka-encourage pa rin sila sa ibang tao, kahit may mga ligligang nangyayari sa kanilang buhay. Ang sekreto po doon ay kung sino ba ang kakampi mo sa panahon ng iyong mga pagsubok. Okay, ang pagsubok po ay hindi masama. Ito po ay pag-evaluate sa atin para pong tayo po'y nasa school. Di ba yung teacher natin? Tinuturuan po tayo ng mga lessons. So, syempre, bilang estudyante, pag sinabi ng teacher, okay class, may tanong ba? Wala po. Okay, class, naintindihan ba natin lahat ng lesson for today? Yes, ma'am. Okay, lahat talaga magsasabi yes, ma'am, kasi ayaw natin ulit-ulitin pa yung lesson. That is why may binibigay po na exam.
Kasi doon totoong madidetermine kung naintindihan ba talaga natin yung lesson na tinuro sa atin ng ating teacher. Kasi pwede nating sabihin, yes ma'am, I understand everything. Naintindihan ko po lahat. Pero mauunawaan lang ng teacher, mai-evaluate lang niya kung talaga bang may naunawaan tayo dun sa lesson, kung ano yung score na makukuha natin during the exam. Kaya nga po napakahalaga na tayo po'y laging nakikinig ng salita ng Panginoon dahil ito po yung mga lessons na magagamit po natin to equip us sa dadating na mga araw kung sakaling may mga pagsubok na dadating sa ating buhay. Now, it is very amazing dahil yung mga salita ng Panginoon na naririnig natin, paglipas ng isang linggo, magugulat na lang tayo parang, wow Lord, ito yung word of God na narinig ko last week. Magagamit ko pala siya ngayon. Magkakaroon pala talaga ng tao na aatake sa akin. May mang-aaway pala talaga sa akin. May gagawa-gawa pala talaga ng hindi totoong istorya against sa akin. Buti na lang narinig ko ang salita ng Panginoon na paalalahanan ako na huwag gumanti. Na paalalahanan ako na iiyak lahat sa Diyos. Kasi kung wala po tayong baon-baon na salita ng Panginoon, ang tendency po ay mahuhulog po tayo sa mga karnal na response po ng ating pagkatao. So, kaya po may mga tao na kahit marami silang pinagdadaan ng pagsubok, ay nakaka-encourage pa rin sila sa iba, nakakangiti pa rin sila. Ito po'y dahil ang Diyos po ang kanilang kakampi sa oras at panahon ng kanilang pagsubok. Gusto po ng Diyos na lahat ng tao ay tulungan. Gusto po ng Panginoon na lahat po ng tao ay magabayan. Gusto po ng Diyos na lahat po ng tao ay maging matagumpay sa araw-araw po ng ating buhay. Pero bakit hindi pa rin po lahat ng tao ay nagiging matagumpay sa pagharap po natin ng pagsubok? Ang sabi po ng Revelation chapter 3 verse 20. Okay. Tingnan mo. Nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin ginino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Okay. So, ang Diyos po ay palaging kumakatok sa ating buhay. Ano po ang kinakatok ng Panginoon? Yun pong ating puso. Okay? So, kapag tayo po ay dumadaan ng mga problema, kapag tayo po ay dumadaan ng mga pagsubok, kailangan po nating maunawaan, this is God's way of reminding us na, uy, masyado ka nang lumalayo. Masyado ka nang nagiging abala sa pagkita ng pera. Masyado ka nang abala sa pag-ipon ng mga material na bagay, parang nakakalimutan mo na yung kaluluwa mo sa harapan ng Diyos. Kapag may mga pagsubok na dumadating, ito po'y isang paraan ng pagpapaalala sa atin ng Panginoon na, uy, baka masyado ka nang nagiging worldly. Baka masyado ka nang nagiging abala sa mga bagay ng mundo, nakakalimutan mo, lahat ng yan, iiwanan mo lang din pag namatay ka. Kapag may mga mabibigat na sitwasyon na nangyayari at nagaganap sa ating buhay, sa halip na mag-question tayo na, nasaan ang Panginoon? Lord, pinabayaan mo na ako, hindi mo na ako mahal. That is a wrong question. Ang dapat po natin itanong, Lord, ano po ang lesson na gusto mong maunawaan ko? Panginoon, ano pong mensahe mo sa akin sa bagay na to na pinagdadaanan ko ngayon? Kasi dapat po nating maunawaan, yung binasa po natin kanina, matagal na dapat bumalik si Jesus para kunin yung mga banal. Para kunin yung mga nagmamahal sa Kanya. Paano naman yung mga tao na maabutan ng Panginoon na nasa kasalanan? Sigurado po yun, hindi po yun makakasama sa pagbalik ng ating Panginoong Hesus. So ang tanong, bakit hindi pa bumabalik si Jesus? Yung binasa po natin kanina in 2 Peter 3:9, para magbigay daan sa pagbabago ng buhay ng bawat isa. At ang pagbabago ay mangyayari at magaganap lang kapag ang Diyos po ay naghari sa ating puso. Kapag pinatuloy po natin siya sa ating damdamin, kapag tinanggap po natin ang kanyang salita, at kapag naniwala po tayo na ang Panginoon po ay ginagawa lahat ng paraan upang tayo po ay magsisi ng ating kasalanan, dahil yung mga bagay na ginagawa natin sa kadiliman
Wala pong maitatago sa harapan ng Panginoon. Kung ano po ang ating itinanim, siya rin po ang ating aanihin. So God is giving everyone a chance. God is doing everything para gisingin tayo sa mahimbing nating pagkakatulog sa kasalanan. Yang mga pandemic na yan, yang mga bagyo na yan, yang mga lindol na yan, yang mga sakuna na yan, yang mga aksidente na yan, yang mga kahirapan na yan, at kung ano-anong trahedya, kailangan po nating maunawaan, binubuksan po ng Diyos ang ating puso para makita po natin na ang buhay natin sa mundong ito ay temporary lang. Ang buhay po natin sa mundong ito ay napakapansamantala lang. Kahit gaano kakayaman ngayon, kahit gaano kadami yung naipundar mo ngayon, pag ikaw ay namatay, iiwanan mo lang lahat yan ni piso. Wala ka pong mabibitbit dyan. Kaya nga po, yung mga bagay na umaagaw ng ating puso at nalalayo tayo sa Panginoon, mag-break po muna tayo. Magmuni-muni po muna tayo, mag-meditate po muna tayo, isaalang-alang po natin yung ating nag-iisang kaluluwa. Yung mga tao pong namatay, hindi po nila alam na mamamatay sila. Yung iba po sumakay sa sasakyan, hindi po nila alam na hindi na sila makakarating dun sa pupuntahan nila. Yung iba po na nagpa-check up, pumunta sa ospital, nagpa-admit, di po nila alam, di na sila makakalabas dun. Yung iba po na na-infect ng COVID-19 at kung ano-ano po mga sakit karamdaman, hindi po nila alam na hindi na sila makaka-recover dun. Yung iba po naglakad lang sa kalsada, na side sweep sila ng sasakyan, hindi nila alam na hindi na sila makakauwi sa mga tahanan nila. At yung iba po natulog lang, hindi nila alam, di na pala sila magigising kinabukasan. Kaya sino po tayo para magmalaki sa harapan po ng Panginoon? Sino po tayo para hindi magbigay ng panahon sa Diyos? Sino po tayo para hindi magbukas ng ating puso sa panawagan ng Panginoon na ang lahat daw po ng nasa kasalanan ay kinakailangan gumising at magpakaseryoso sa harapan ng Lord? Hindi po tayo dapat nakikipaglaro sa ating pong spiritual life. Dahil ang buhay po ng tao ay walang katiyakan. Ang buhay po ng tao ay walang kasiguraduhan. At kapag tayo po ay nagtatapik ng kamatayan, sabi po ng Bible, ang taong totoong matalino ay yung nag-iisip ng kamatayan ay anytime pwedeng dumating sa kanya. Ang totoong taong matalino ay yung tao na hindi invest sa mga bagay ng mundong ito, tapos yung kanyang kaluluwa payat na sa harapan ng Diyos. Dahil malinaw po, ang sabi ng Proverbs, wag daw po natin ipagmalaki ang araw ng bukas na hindi natin alam anong mangyayari mamaya o sa araw po ng bukas. Kaya ang sinasabi po sa atin ng salita ng Panginoon, maging handa. Dahil di po natin alam anong mangyayari at magaganap sa atin. The Lord is giving us enough opportunity. The calamities, the tragedies, the phenomena na mga nangyayari po sa ating paligid, that is a wake-up call for everyone. Na tayo po ay magbalik loob sa Diyos. Na tayo po ay mapukaw. Na tayo po ay humingi ng saklolo sa ating Panginoon. Na tayo po ay magbukas ng ating mga damdamin. At maging mapanatag po tayo sa katotohanang handang-handa pong tanggapin ng Panginoon ang sino man na magbabalik loob, magpapakumbaba, at sa Kanya po'y hihingi ng tulong. Of course, no one is perfect. Pero hindi po ako naniniwala na kapag tayo po'y nasa Panginoon na, ay kampante pa rin nating gagawin yung mga bagay na dati ginagawa natin. Be it a case of immorality, worldliness, hindi po tayo mapapanatag na tuluyan po natin gagawin pa rin ang mga bagay na ito kapag tayo po ay totoong nasa Panginoon na. The Holy Spirit will move us. The Holy Spirit will lead us. At bagamat hindi natin makukuha agad-agad lahat ng kagustuhan ng Panginoon sa ating buhay, marami pong matatanggal at maaalis sa atin mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon.
Minsan po ay may nagtanong, ano bang nakukuha mo sa paglilingkod mo sa Diyos? Ano bang napala mo, yumaman ka pa dyan? Naging milyonarya ka ba dyan? Sumikat ka ba dyan? At ito po ang sagot. Hindi ako naging milyonarya, kagaya ng mga businessman, mga businesswoman. Hindi rin ako sumikat, kagaya ng mga artista. Hindi rin ako pinalakpakan, kagaya ng mga basketball player at mga boksingero, at sino pang nasa iba't ibang larangan ng mga patimpalak. Pero ito ang nangyari habang ako'y naglilingkod sa Diyos. Hindi ako nag-gain ng mga material na bagay, pero marami ang nawala sa akin. Nawala ang imoralidad sa utak ko. Nawala ang kasinungalingan sa bibig ko. Nawala ang paghihiganti sa puso ko. Nawala ang pagtatanim ng galit at ipinagpa sa Diyos ko na lang lahat. Nawala ang takot dahil nagsimula na akong matutong manalangin. Nawala ang paghihiganti, sa halip ay nagkaroon ng puso para maawa sa mga kapwa kababayan na wala pa sa Panginoon. Kapag tayo po'y lumapit sa Diyos, please do not expect na material na bagay, yayaman ka, you will be promoted, you will have favor, ganito, ganyan. Ang paglapit po natin sa Diyos ay pagiging mayaman po natin sa harapan ng Panginoon. Hindi ka papalakpakan ng mundo, but surely God will approve your life. Marami ang hindi makakaunawa sa'yo. Hindi ka maiintindihan ng marami. Marami ang ki-question sa'yo. Pero ang Diyos, kapag siya po ay nalugod sa ating buhay at sa ating paglilingkod, siya po ang gagawa ng paraan upang ang buhay po natin ay maituwid at makarating po tayo sa perpektong kalooban ng ating Panginoon. Huwag po tayong mag-condemn na hindi perpekto ang ating paglilingkod sa Panginoon. Ang Diyos po ang magtatama ng lahat ng bagay. Manampalataya po tayo at manalig na kapag tayo po'y lumapit sa Diyos, ang mga hindi tamang bagay ng ating buhay ay itatama po ng Panginoon. Una sa lahat ay ang atin pong mga puso. Tuturuan po tayo ng Panginoon magpatawad, maawa, magbigay. Tuturuan po tayo ng Diyos na manalangin at iasa sa Kanya ang lahat ng bagay. First thing that we need to know is to acknowledge na totoo pong may Diyos. Totoong may Panginoon. Panginoon na mapagmahal, Panginoon na nagbibigay ng kapatawaran, Panginoon na kumakatok sa ating puso araw at gabi. At sa halip na ma-misinterpret po natin ang maraming pangit na bagay na nangyayari sa ating buhay, dapat po ay mas ma-appreciate natin ito. At ang itanong po natin sa Diyos, Lord, ano po ang mensahe mo sa akin sa mga bagay na ito? Panginoon, ano po ang gusto mo ituro sa akin? Ano pong hakbang na dapat kong gawin? Lord, i-direct mo po ang aking mga hakbang. Turuan mo po ako manampalataya ng tama sa iyo. Ilayo mo po ako sa panganib. Ilayo mo po ako sa pagiging makamundo. Turuan mo po ako, O Diyos, na gawin ang mga bagay na kalugod-lugod sa iyong harapan. At sa halip na tayo po'y tumakbo palayo sa Panginoon, tayo po'y tumakbo. Tumakbo po tayo palapit sa Kanyang presensya. Ang rason kung bakit marami pong tao, at lalo na ang mga Kristiyano, bakit nagagawa pa ring umawit, bakit nagagawa pa ring maglingkod, bakit nagagawa pa ring ngumiti, bakit nagagawa pa ring manalangin sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap ng kanilang buhay?
Ito dahil sa bawat pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Alam po nila kung saan sila tatakbo, kung kanino po sila iiyak, at kanino po sila lalapit. Ang tao po ay kagaya rin natin, napapagod, nanghihina, nauubusan ng lakas, walang kapangyarihan, natutulog, namamatay. Pero pag sa Diyos po tayo lumapit, ang Diyos po hindi nauubusan ng lakas. Ang Diyos po hindi napapagod, tumulong. Ang Diyos po hindi nauubusan ng kapangyarihan. Ang Diyos po ay nagmamahal at nais po ng Panginoon na ang lahat po ay makabalik sa Kanya. At nais po ng Panginoon na ang lahat po ay makalapit sa Kanya dahil ayaw po ng Panginoon na merong kahit na sino na sa Kanya po ay lumayo at tuluyang mawala po sa Kanyang piling. Sa oras na ito ay nais ko po na ang bawat isa ay mag-meditate. Alalahanin po natin ang kalagayan ng ating mga buhay sa oras na ito. Ano po yung mga bagay na madalas rason ng ating mga pagluha at pag-iyak sa gabi? Ano po yung mga bagay na madalas nararamdaman po natin na mabigat sa puso? Lagi po tayong umiiyak. Hindi po tayo mapanatag, hindi po tayo mapayapa. This is an invitation from the Lord sa pamamagitan po ng Kanyang gawain. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, kapatid, may isang Diyos na nagmamahal sa iyo. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, may isang Panginoon na handang tumulong, lumabay, at kunin lahat ng kabigatan na nasa puso mo. At ito'y palitan ng Kanyang kapangyarihan. You may be facing and encountering a lot of things right now. Pero manampalataya at maniwala ka, may plano ang Diyos para sa iyo. Mayroong Diyos. Hindi ko alam. Inaanyayahan ko po ang bawat isa. Tayo po ay lumapit sa Panginoon. Taas po natin sa Diyos ang lahat po ng mga pinagdadaanan natin ngayon. Kung tayo po ay dumating sa punto na tayo po ay nag-question sa Diyos, kung tayo po ay dumating sa punto na tayo po ay pinanghinaan ng loob, na di-disappoint na po tayo sa ating paglilingkod, kini-question po natin ang pag-ibig ng Panginoon, kung ang ating pong mga pamilya ay biktima ng mga hindi magagandang bagay o tayo po mismo. Sa halip na tayo po'y lumayo sa Panginoon, sa halip na tayo po'y mag-question, ay piliin po nating lumapit sa Diyos. Piliin po nating yumakap sa Diyos. Piliin po nating itanong kung ano ang mensaheng gusto iparating sa atin ng Panginoon. Piliin po nating makita ang maganda sa likod ng mga pangit na sitwasyon, na hindi po kumikilos ang Panginoon ng isang bagay na wala po siyang purpose sa likod ng mga bagay na ito. Inaanyayahan ko po ang bawat isa. Buksan po natin na malaki ang ating puso at hayaan po natin na kausapin ng Panginoon ang ating mga damdamin. Yes, Lord. Let us open our hearts. Mayroong Diyos na kasama mo, kailanman siya'y gumagabay sa'yo.
nasa kasama mo. Kailanman siya'y gumagabay sa'yo. Sa panahon parang wala ng pag-asa, dumarating ang pag-ibig niya't sigla. Kung minsan ay nalilito, tiwala mo'y naglalako. Pakinggan mo mga pangako niya sa'yo. Ito po ang sabi ng Panginoon, mahal kita, aking anak, kahit ika'y nagkukulang. Kahit ako'y sinasaktan, di ka pa rin iniiwan. Naghihintay pa rin ako sa tunay mong pagbabago. Nauuhaw ako sa'yo. Kung minsan ay nalilito, tiwala mo'y naglalako. Pakinggan mo mga pangako niya sa'yo. Mahal kita, aking anak, kahit ika'y nagkukulang. Kahit ako'y sinasaktan, di ka pa rin iniiwan. Naghihintay pa rin ako sa tunay mong pagbabago. Nauuhaw ako sa'yo. Nauuhaw ako sa'yo. Nauuhaw ako sa'yo. Yes, Lord. Father God, patuloy ka po namin ina-acknowledge sa hapong ito. Ikaw po ang may-ari ng aming buhay. Gumigising po kami sa araw-araw dahil sa iyong awa at habag sa amin, Panginoon. Ikaw po ang source ng buhay ng bawat isa. Kami po'y nakakagalaw, humihinga, nagagawa po namin ang aming mga gawain sa araw-araw dahil po sa iyong kabutihan, dahil po sa lakas na binibigay mo po sa amin. Lord, nandito po ang buhay ng bawat isa ngayon. Nakikita mo po ang aming pinagdadaanan. Ito man ay maliit o malaking suliranin. Sa halip na mamroblema, sa halip na mag-complain, sa halip na manlamig, sa halip na lumayo, narinig po namin ang iyong salita, Panginoon, at pinipili po namin na magpakumbaba at lumapit sa iyo. Dahil ikaw po ang solusyon ng lahat ng problema. Problema sa kalusugan, problema sa pamilya, problema sa relasyon, problema sa pera, problema sa trabaho, problema sa emosyon, problema sa sarili, problema sa kasarian. Ano man pong problema ang aming pinagdadaanan, O Diyos, wala pong mahirap sa iyo. Kaya sa halip po na kami manlamig, manlata at lumayo, mas pinipili po namin lumapit sa iyo, Lord. Para masolusyonan ang aming mga problema at di na po kami bumalik sa paulit-ulit na paggawa ng mga kasalanan. Lord God, nauunawaan po namin
Na ayaw mo po na may mapahamak na kahit isa sa iyong mga kaanakan. At kaya mo po kami itinutuwid dahil ang sabi po ng iyong salita, kung anong itinanim ay siyang aanihin. Ang lahat ng ginawa naming kalikuan sa kadiliman, lahat ng kasalanan, kamalian, ito po'y babalik sa amin, O Diyos. Kaya ngayon pa lang po ay humihingi na po kami ng tawad, Panginoon. Patawarin mo kami, Lord. At bigyan mo po kami ng pagkakataong makapagbagong buhay. Bigyan mo po kami pagkakataong maidulog sa iyo ang aming kalagayan. Bigyan mo po kami ng pagkakataon na maranasan ka namin kung sino ka at ano ang kaya mong gawin sa aming buhay. Lord, we believe in you. We believe in your Son, Jesus Christ, na siya pong maglilinis ng aming mga kalikuan. At nananampalataya po kami sa banal na Espiritu na siya pong magtuturo sa amin mula sa oras na ito hanggang sa iyong pagdating, Panginoong Jesus, ng mga bagay na dapat naming gawin at mga bagay na dapat naming iwasan. Lord, wala po kami magagawa kung wala ka. So we open our hearts sa iyong pong harapan ngayon, O Diyos. Maghari ka sa buhay ng bawat isa. Ikaw lang po ang aming pinipiling paglingkuran. At kahit na anong mangyari, Panginoon, we will continue to choose you over and over again. Dahil ikaw po ang totoong may-ari ng buhay ng bawat isa. Lord, thank you. Thank you for dying on the cross for our sins. Thank you for every waking hour. Thank you for every opportunity ng aming pong mga buhay patuloy na makalapit sa iyo. Kung hindi po dahil sa iyong awa at habag, matagal na po kaming nawala sa mundong ito. At dahil po sa aming kasamaan, tuloy-tuloy po sa impyerno ang aming buhay. Pero dahil po sa iyong pag-ibig, binigyan mo po kami ng kalayaan na makalapit sa iyo. So Lord, we are here. We offer ourselves to you. We choose you. We surrender to you. And we use our free will to serve you. At ikaw lamang po ang aming paglilingkuran. Maraming salamat po, Ama, sa iyong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay. Mahal ka po namin, O Diyos. At salamat po. Sa iyo lamang po lahat ng papuri, parangal at pagdakila sa tanging pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. And amen. So that ends our sharing of our Word of God. So, kung hindi po kayo busy, pwede po kayong mag-cam on. Ibuksan po ang camera. Para tayo po yung makapag-interact po sa bawat isa. Para po sa nag-record, pwede po God bless you. So, yun lahat po ng nasa slots, pwede po mag-interact yung camera. Hi, Ate Sherry. Pastora, good morning. Ano lang, nasa bakasyon ako, mag-off-cam lang ako, makikinig lang ako. Sige po. Sige, pakimute na lang baba na ako. Mag-off-cam na ako, Pastora. Bababa ako sa baba. May gagawin ka, te? Okay, thank you. Sige. Gawain. Okay, so, dumako na po tayo sa interaction ngayon.
Sino pong unang magpapasalamat sa ating buhay na Diyos? Magpapasalamat po sa ito. O dapat pala muna po yung iba, no? Dali lang. Sino po unang mag-share? Si Brother Bert. Amen. Ayan, so praise God. Ayan, clear po ako, Pastora. Apa. Ayan, so wow, amazing grace. Ayan, so I'm so blessed for today dahil ayan, una nagpapasalamat sa Panginoon dahil nakarinig po tayo ng salita ng Lord, no? For today. Salamat sa Panginoon na ginamit po ang ating kapatiran ni si Pastora. Na tunay nga na nakaka-bless po yung words na ibinigay ng Diyos para sa kanya, no, na upang tayo ay makakarinig ng salita ng Diyos. So una sa lahat po ay ako po ay satisfied na po ako sa narinig ko po, ay hindi na po ako magdaragdag po. Ako po ay nagpapasalamat lang muna sa Panginoon. Una sa lahat ay nagising po ako, no? Nagising po tayo. Na andun po yung kalakasan, yung talaga naman pong iginising tayo ng Lord para tayo dumako, no, sa oras na ito na makinig ang mga words na ibinigay po ng Diyos po sa buhay po ng ating pastora. So I'm so blessed dahil nakakarinig po tayo. Una sa lahat nagiging nagli-lift up po yung ating espiritu, no, sa ating mga buhay, no, kapag nakakarinig po tayo ng salita ng Lord. Tunay nga na ang salita ng Lord po talaga is talagang nakaka-lift up po ng spirit po ng buhay ng bawat isa, no. Kung tayo may nangihina sa pananampalataya, idinaragdag ng Diyos yung mga words na ibinigay sa atin bilang paalala, at ito po ay nagiging correction din sa ating mga buhay na bagamat tayo ay nagkakasala sa harapan ng Diyos, hindi tayo naging kalugod-lugod sa Panginoon. But sabi po ng ating pastora, lumapit po tayo sa Panginoon at this is the perfect time na po tayo ay lumapit po sa Panginoon. And this is a big privilege po na tayo po ay makapaglingkod sa Panginoon. And ito po ay napakaganda pong privilege na ibinigay po ng Diyos para tayo ay lumapit po sa Panginoon. Lalo na po na may pandemic po ngayon, at lalo na po yung marami tayong mga nababalitaan o na nasaksihan, no, na sa Pilipinas po ay talaga na po mga bagyo ay dumarating na po, no. Tunay nga na yung pananampalataya natin, yung pagtitiwala natin sa Lord, ibigay po natin yun, no. And this is for encouragement sa bawat isa, no. Tayo po ay lumapit po sa Panginoon.